Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ay inayayang magsipayo para sa ating panagalang panalangin. Brothers and sisters, inaayahan po tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Surrender po natin ang naman natin mga pagsubok o mga aswin natin sa buhay. Hayaan po natin na kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga pagpapala. Tunay nga po napakadakila po, Panginoon. Sapagkat sa araw-araw po ng aming buhay, parating ang nariyan. Ama, salamat po sa buhay na kaloob po sa araw po. Nawa ang aming buhay, Panginoon, ay magkaroon po ng halaga at magampanan namin, Panginoon, ang nais mo sa buong maghapon ito. Mula pa lang sa aming pag-isip hanggang sa buong maghapon ito, Panginoon. Ama, ang bawat isa po sa amin ay may mga pinipin na problema ang mga puso. Meron kami mga kahinaan. Meron kami mga kasalanan na hindi namin maiwasan. Naniniwala po kami na nariyan ka at kami iyong pagkatawanan. Hingin lamang namin sa iyong pangalan kapatawanan sa lahat ng amin na nagawang pagkakasala mula sa aming isip, mula sa aming salita, pati na sa aming mga gawa. Ama, pagpalayan po ang gawain ito. Pagpalayan mo din po ang maghahayag ng iyong mabuting salita. Pagpalayan mo din po ang mga tututulong tao, ang mga asyon, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na patuloy pong nagpipala sa iyo. Ngayon din, ang aming mga kapatiran wala po dito. Gabayan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila. Ipagkaloob mo sa amin ang katiwasayan ng buhay. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya at blessing na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Mga blessing, Panginoon, na nagagamit po namin sa pang-araw-araw po ng aming buhay. Salamat din po, Ama, sa kaligtasan sa araw-araw na lumilipas po sa aming buhay na pinakikita mo sa anumang pagkaman. Naniniwala ka din na pinoproteksyonan mo kami sa araw-araw po. Salamat sa isang linggong lumipas sa aming buhay. Pagkaman may mga pagsubok, may mga suliranin, pero naniniwala ka na naroon ka, pamilya mo na Lord God, hinihiling ko rin po na kung ano man ang karamdaman ng bawat isa sa amin na naroon mula pa sa aming karamdaman pisikal at karamdaman espiritual. Panginoon, pagkalingin mo po kami. Panginoon, palakasin mo kami. Panginoon, pagkaisalin mo kami. Ingatan mo ang aming mga puso. Ang mga puso ito po ay gawin mo na maging matibay at mapagmahal sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng mga biyaya at gamitin mo kaming kaluyan upang maging pagpapala din mo kami sa aming mga kapatiran at sa mga tao amin na nakakalitin. Maraming salamat sa pamilya ng bawat isa na patuloy mo nagmamahal, na patuloy mo nagkakaisa, at patuloy mong sumasampalataya sa iyo, at patuloy na namumuhay na may pagsunod at takot sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we
hindi kayang gawin ng Panginoon. The Lord is so powerful. The Lord is gracious. He loves us so much. Kahit hindi natin deserve, He loved you. He loved each and every one of us. Kaya bakit hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Sabi dito, everyone, not just me, not just you, but everyone will be saved as long as we accept Jesus as our Lord. So if you hindi mo pa na-accept si Jesus sa puso mo, just say, Jesus, I accept you. You are my Lord and my Savior. And as we sing this song, may our hearts be filled with surrender to our Lord. Let's just raise up our hands. Sa moment na to, huwag mong intindihin kung ano nasa paligid mo. Because this is your moment with the Lord. You surrender everything to the Lord and just say, Lord, Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon, is Jesus. Let's all together sing. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. Come on, church. That He will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That He will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in Let us continue worshiping our God, who is full of majesty and holiness. All eyes on Jesus. Because we came here today because of Him. We came here today to encounter this God, the living God, the author of our salvation, the one who died for our sins. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am
capture you. Oh, to give you a fresh start. He is lovely, Jesus, Jesus, altogether lovely. Oh, God is walking in our midst. As the book of Revelation says, He walks among us. In this place there is healing. In this place there is freedom. In this place there is joy. All you need is in Jesus. Let me point you to Jesus. Can we greet the people around us? Happy Lord's Day, kapatid. At pakisabi po sa kaya ninyong abutin ang kamay, kamayan ninyo at sabihin niyo po sa Kanya, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. May gagawin pa siyang maraming. Amen? Kayo po ba ay handa na sa salita ng Diyos? If you are ready for God's Word, can we raise our right hand? At sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo at ang ating pong babasahing mga talata ay ating pong kinuha sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talata 17 hanggang 23. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng sabayang pagbasa. Sabay-sabay po natin babasahin. Sa bilang po tatlo, Sa bilang po tatlo, 1, 2, 3. Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga native sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Palibhasa'y naniwalay sa buhay ng Diyos
dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at binigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karamihan. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay namin ni Jesus, alisin niyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, maitaas ka nawa ang iyong buntong na anak na si Jesus sa amin kong gagawing pag-aaral at makita namin na higit sa anumang bagay, kayo ang amin kailangan. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Maraming po tayo po. Praise God. Muli po binabati ko kayo ng Happy Lord's Day. Kung kayo po ay first timer sa gawain ito, nais po namin ipaabot na ito ang inyong tahanan. At ano man po ang inyong pinagmulan, ano man po ang inyong religiyon, ano man po ang estado ng inyong buhay espiritual, lahat po ay makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen! Ngayon pong araw ay sisimulan natin ang panibagong serye ng pag-aaral. At ito po ay tinawag natin Behold Our God, a preaching on the revelation of God. Ang serye ito ay patungkol po sa mga paraan kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. How God revealed Himself. That's why, makikita po ninyo sa title, nabanggit po yung revelation of God. Okay? Siya yung Diyos na gustong magpag-usap. Siya yung Diyos na gustong ipakilala kung sino siya. At sa mga darating pong linggo ay unti-unti po natin ipapaliwanag kung ano ang kahulugan ng pamagat na ito. Isa sa mga sikat na puok dito sa Tagaytay ay yun pong tinatawag na SBD. Kawili-wili po itong puntahan dahil ang SBD ay mayroon pong sariling farm, may sariling garden, may mga matatayong na pine trees, at napakaganda po ng kanilang chapel na madalas ko pong puntahan kapag naghahanap ako ng lugar na tahimik dito sa Tagaytay. Alam niyo po, may 2 lugar lang sa Tagaytay na tahimik. Tanungin niyo ako kung ano. Sabihin niyo, ano? Una po, SBD. Pangalawa, Emerald. Mamili po kayo. So ako po, mas gusto ko po sa SBD dahil talagang tahimik dyan. If you just want to connect with nature, then this is the perfect place for you. Ang totoo, marami na po akong naipasyal ng mga bisita at kaibigan sa SBD, kagaya po na nakikita niyo yung picture. Ayan, mga kaibigan po natin sa Reformed Church. So sila po ay napag-awi dito sa Tagaytay at nagsabi ako, sige, ipapasyal ko kayo sa mga magagandang site dito. At lahat po ng bisita kong nagpasyal ko sa SBD ay nagsabi, ang ganda dito. Hindi namin alam may ganito pala sa Tagaytay. Salamat, dinala ko pa dito. Ano po ba ang SBD? Kanina pa natin binabanggit. Ang SBD po ay natatag upang mag-train ng mga taong nais magpari. Kaya nga ang tawag po sa SBD ay seminaryo. Seminary. Pastor, bakit seminaryo? Ito ang hula ko. Tinatawag yung seminaryo kasi dyan sila nagsaseminar para makahalo. O pwede, di ba? Seminaryo. Ang mga seminaryo po ay kilala bilang mga paaralan na kung saan ang taong nais magpari o nais magpastor ay natututo po ng theology. Sabay-sabay nga po natin sabihin, theology. Akala ko ng marami, ang theology ay para lamang sa mga pari at sa mga pastor kagaya ko. Ako po'y nag-aaral din sa seminaryo. At pagkatapos po ng 4 na taong pagpupunyagi sa seminaryo, isang bagay po ang tumatak sa akin. Ang theology ay hindi lamang po para sa mga pastor. Ang theology po ay para po sa lahat
ng mananampalataya ni Kristo. Kaya po ang sabi ng quote na ating inihanda, uulitin ko yung aking sinabi kanina, ang theology ay hindi lamang para sa mga pastor. Ito ay para sa lahat ng Kristiyano sapagkat ang theology ay paraan ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga isip. Palagi ko tayong lahat, nagnanais tayong mahalin ang Diyos. Amen? Maaari po natin mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng ating gawa. Maaari po natin mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. Pero ngayon pong umaga, nais kong sabihin sa inyo na pwede din natin mahalin ang Diyos sa pamamagitan po ng ating isip. Sabi mo nga sa katabi mo, may isip ka ba? Sabi mo sa nasa likod mo, nasaan ang isip mo? Kung ikaw ay may isip, kapatid, binigay ng Diyos ang isip mo para lalong mahalin ang Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay aking pong tinawag na Theology Matters. Loving God with our minds. Everybody say, mahalaga ang theology. Ang tao po ay may isip. At sabi nga natin kanina, ibinigay ng Diyos ang isip na yan upang lamnan ng mga kaisipang kapuri-puri sa Kanya. Makikita po natin sa Biblia na ibig ng Diyos na mahalin natin siya hindi lamang ng ating buong lakas, hindi lamang ng ating buong katawan, hindi lamang ng ating buong puso, kundi ito po yung lagi natin nakakaligtaan. Dapat pala, mahalin din natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating isip. Kaya mahalaga ang theology. Teka muna, Pastor, kanina mo pa binabanggit ang salitang theology. Ano ba yung theology na yan? Kaano-ano ba niyan ang biology, psychology, at dermatology, pati na rin criminology? Magkakapatid ba sila? Magkakaiba. Kaya maganda pag-aralan natin ano ba ang theology. Ang theology po ay binubuo ng dalawang salita, theo at logos. Ang ibig sabihin ng theo or theo ay Diyos, God. At ang ibig sabihin naman ng ology ay salita, pag-aaral, kaisipan o pangangatwiran, reasoning. Kaya ang ibig sabihin ng theology ay salita, pag-aaral, kaisipan, at pangangatwiran tungkol sa Diyos. Sino po dito nasubukan nyo ng mga tuwiran alang-alang sa Diyos? Sino po dito naranasan nyo ng mag-post ng Word of God sa Bible, sa Facebook? Sino po sa inyo naranasan nyo ng magbahagi ng Bible verse, ng message sa kaklase, sa kaibigan, sa kasama? Mga kapatid, ang ginagawa nyo ay theology. Sapagkat ang theology po ay salita, kaisipan, pag-aaral, pangangatwiran tungkol sa Diyos. Kaya hindi po natin namamalayan, tayo pala nagte-theology na. Sa tuwing tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, sa tuwing tayo po'y nagbabasa ng Biblia, sa tuwing tayo po'y nagtitipon-tipon sa ating small group, sa ating home prayer meeting, na isasagawa po natin ang theology. Napakaganda po ng sinabi ni Reverend Matthew Everhard patungkol po sa theology. Ang sabi niya, theology is the highest form of human knowledge. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging matalino? Ang pinakamatalinong tao po, hindi yung nakatapos ng engineering, ng architecture pala, hindi architect. Nakatapos ng architecture or law, accountancy, social sciences. As far as Christians are concerned, ang pinakamatalinong tao po, yung taong kilala ang Diyos. May kausap ako dito ngayon naman. Kilala mo ba ang Diyos? Pinag-aaralan mo bang makilala siya? Kung ginagawa mo yan, kapatid, then ikaw ay pasok dito sa kahulugang ito. You have reached
the highest form of human knowledge. Kaya kapatid, kahit di ka nakapagtapos ng kolehiyo, di ka nakapagtapos ng high school, kung ikaw sinisikap mong kilalanin ng Panginoon, ikaw ang totoong nakapagtapos. Ikaw ang totoong kumpleto ang edukasyon. Sapagkat ang pinakamataas na uri ng pagkakilala sa Diyos ay ang theology. Knowing God, the study of God. Amen? Pwede po bang bawasan yung echo? Medyo hindi ko po marinig ang aking sarili. Maraming salamat po. Ang ganda po ng sinabi ni Thomas Aquinas. Ang sabi po ni Thomas Aquinas, theology is taught by God, teaches of God, and leads to God. Ang purpose daw po ng theology ay hindi lang para madagdagan ang kaalaman mo sa Diyos. Ang purpose daw po ng theology ay ito. Ang purpose nito ay para lalong mapalapit ka sa Diyos at para lalong ma-inlove ka sa Diyos. Kaya ano sabi ni Aquinas? Theology leads you to God. So ang goal pala ng theology ay hindi lang dagdag kaalaman na pwede mong iabang sa lahat. Alam ko to, alam ko yan, alam ko ang Trinity, alam ko ang second coming. Hindi po pala yun ang goal. Ang goal ay relasyon. Sabi mo sa katabi mo, relasyon. Hindi ko ba kapag nakikilala natin ng mas malapitan pa at mas malalim pa ang ating mga mahal sa buhay, ang asawa mo, kapatid mo, ang anak mo, mas lalo mo silang nauunawaan, mas lalo mo silang minamahal. Kaya ulitin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, relasyon. Sinisikap natin kilalanin ang Diyos, ano ba siya, paano ba kumilos ang Diyos, ano ba ang damdamin ng Diyos, at pag tunay natin ang unawaan ng Diyos, lalo po tayong napapalapit sa Kanya. Kaya ang theology po ay pag-unawa sa Diyos upang lalong magningas ang ating isip at nang sa ganoon ay mapuno ang ating pagkatao ng ano daw? Pagmamahal sa Kanya. Kaya po, huwag tayong matakot na baka kapag natutunan natin ang theology, eh, yumabang lang ako. O di naman kaya ay maging, alam mo yun, parang hindi na ako makausap sa mga bagay na simple. Kasi nga parang ibang level ka na. Hindi po ganun yun. Ang goal po ng theology ay mas lalo pa natin mamahal ang Panginoon kasi mas lalo natin siya nakikilala. Amen? Gusto ko po yung may guhit dyan ang sabi, magninas ang ating isip. At meron po ako nakitang photo sa internet na naglalagablag, naglilinas po ang isip. Mga kapatid, pag nakikilala daw natin ang Panginoon, naglilinas, nag-aapoy, naglalagablag ang ating love. Naglalagablag ang ating isip dahil napupuno tayo ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Ano pong ibig sabihin nung nagdidinas ang ating isip? Pag nag-aaral ka ng Word of God, pag sumakay ka sa proseso ng theology, kapatid, para bang yung isip mo yung nabubuksan at nasasabi mo, wow! Ganun pala ako niligtas ng Diyos. Ganun pala ang sistema ng Panginoon. Wow, ang Diyos pala ay dakila. Nag-aapo yung isip mo, naglalagablag yung isip mo. Hindi mo namamalayan ang takbo ng buhay mo. Nababago mo. That's why we need theology. Si Jesus po ay nagturo din ng theology. At hindi natin makakalimutan yung kwento ng dalawang alagad na tinuruan ni Jesus ng theology nung sila naglalakad papunta sa isang lugar na kung tawagin mo ay Emmaus. Tingnan po ninyo ang sinabi ng dalawang alagad matapos nilang mapakinggan ng theology ni Jesus. Lucas 24 verse 32. Ano pong sabi ng dalawang alagad? Kaya pala nag-aalab ang ating puso. Sino po sa iyo gustong maranasan yan? Yung nag-aalab ang puso mo para sa Diyos. Yung on fire ka. Sino po sa inyo? Gusto niya lahat tayo. Gusto tayo yan. Gusto natin yan. Tingnan po natin kung bakit naglagab-lab ang kanilang puso. Sabi dyan,
Ulitin po natin, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ito ginagawa niya sa kanila, pinapaliwanag sa ating ang mga kasulatan. That is theology right there. Pag pinapaliwanag sa atin yung Word of God, pag pinapaliwanag sa atin yung things about God, that is theology. At ano po ang naging epekto ng theology? Sa dalawang alagad na ito, naglagablab ang kanilang mga puso. Mga kapatid, ang susi po pala sa lalong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang susi po pala upang tayo maging on fire. Yung hindi tayo sala sa init, sala sa lamig. Alam mo yun, yung talagang buhay ang relasyon mo sa Panginoon. Ang susi po pala, lalo natin makilala ang Diyos sa pamamagitan ng salita. And that is theology. Everybody say, theology matters. So ganyan po ang tala ng Word of God sa atin, naglalagablab ang ating mga puso. Ngayon naman po, tingnan natin ang ilang mga dahilan kung bakit mahalagang nag-aaral tayo ng theology. Sino dito excited na makilala ang Panginoon? Taas ang kamay. Gusto mo makilala ang Panginoon? Gusto mo siyang aralin? That is theology. Pastor, I want to learn theology. Ano ba ang may dudulot dito sa akin? Bakit ba mahalaga ako ay mag-aral ng Word of God or theology? Tingnan po natin ang unang dahilan. Number 1, mahalaga sa Diyos ang tamang kaisipan tungkol sa Kanya. Pakibasa nga po ulit natin na sabay-sabay. Mahalaga sa Diyos ang tamang kaisipan tungkol sa Kanya. May mga tao po na hindi talaga pinapahalagahan ang theology. Dahil ang katwiran nila, aanhin mo ang doktrina kung ang pangit naman ng karakter mo. Tama naman ang sinasabi nila, mahalaga talaga ang karakter, ang kilos at galaw. Pero hindi nakakahulugan na hindi na mahalaga ang doktrina, hindi na mahalaga ang theology, hindi na mahalaga ang tamang kaalaman tungkol sa Diyos. Ay basta ikaw ako nagpe-pray, basta ikaw ako nagbabagong buhay, okay na yun. Praise God kung nagbabagong buhay ka. Praise God kung tama na ang kilos mo. Pero dagdagan natin, si Jesus mismo nagsasabi, ang Bible mismo nagsasabi, ang mga apostol mismo nagsasabi, na nabibigyan lubog natin ng Panginoon kung tama ang ating doktrina, kung tama ang ating pananaw. Tignan niyo po ang sabi ni Paul kay Timothy. Okay, so si Paul po ay mentor ni Timothy at si Timothy po ay isang batang pastor. Meron siyang ibinili kay Timoteo. At gusto ko po na you pay attention to this because this is very important. Sabi po ni Paul kay Timothy, watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Sinasabi po ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, gusto mong maglingkod kay Lord? Gusto mong malugod sa iyong Panginoon? Bantayan mo ang iyong buhay at ang iyong doktrina. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mahalaga sa Diyos, hindi lang po yung kalidad ng ating buhay, mahalaga din sa Diyos ang kalidad ng ating paniniwala tungkol sa Kanya. Pakitanong mo nga ang iyong katabi. Pakisabi sa Kanya, tama ba ang pananaw mo sa Diyos? Saan ang source ng iyong mga paniniwala? Sinabi ko ka na ganito sa kanyang vlog, sa kanyang reels. Sabi niya yun. Uulitin ko, mahalaga sa Diyos na tama ang ating pananaw. Kaya nga sabi dyan, watch your life and doctrine closely. Meron nga po isang pelikula sa Netflix. Palagi ko marami sa inyo may Netflix account. Tama? At yung ilan sa inyo ay hanggang alas 2 kanina maaaring gising. Dahil may sinusubaybayang serye sa Netflix. Meron po isang pelikula sa Netflix na tungkol po kay Mama Mary, the mother of Jesus in the flesh.
At sabi ko, napakadelikado ng pelikulang ito. Kasi tinuturo ng pelikulang ito na si Jesus daw, kaya pinagbuntis ni Maria, si Maria daw nakipagtalik sa lalaki. Pastor, pelikula naman yun, nakaka-inspire nga eh. Teka muna, babalik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi porke sinabi ng Netflix, hindi porke sinabi ng Facebook, paniniwalaan agad natin. Ano sabi ng Bible? Watch your life and dapat yung pinaniniwalaan natin ayon sa salita ng Diyos. Another verse that talks about the importance of doctrine. Hindi natin ito masyadong narinig, no? Kasi sa ating kadalasan, sa mga churches, ang lagi natin pinapangaral, basta magbagong buhay, basta magdisipulo tayo. Amen. Pero meron palang angle sa Biblia na sinasabi, mahalaga ang tamang doktrina. Kaya ngayon, magiging mapanuri ka sa iyong papakinggan sa Facebook, sa iyong papakinggan sa YouTube. Sabi ng ni Paul kay Timothy, dagdag niya, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for, di mahalaga ang doktrina, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Nakita niyo po yung connection ng doctrine and good works. Napakalinaw po sa verse na to, na kung gusto natin yumaman sa paggawa ng mabuti, gusto natin yumaman sa paglilingkod, napakahalaga, tama ang ating doktrina. Magkadugtong pala yun. Pag tama ang pananaw, magiging tama ang takbo ng iyong buhay. Amen! Kaya ngayon, may panawagan po ang Diyos sa atin, lalong magpakalalim sa kanyang mga salita. Magkaroon ng quiet time. Tuwa ko isang araw, yung kapatid ko, si Atty. Ian, ay dumalaw sa akin at humiram ng 3 books patungkol sa theology. Sabi ko, nakakatuwa ang aking kapatid. Talagang naroon yung kanyang maalam ng pagnanais na makilala ang Panginoon. Ang lalalim ng mga topics na gusto niyong pag-aralan, ha? Nagulat ako. Sabi niya, Kuya Joshua, may book ka ba dyan about Revelation? So kasi maintindihan niya. Tapos pinakita ko sa kanya yung book about, ito medyo technical, yung predestination. Yung paghirap ng Diyos. Sabi ko, sige, basahin mo na rin ito. Tapos dito yung basahin. And then yung other book about holiness. At palagi ko mga kapatid yan po, ipinipintig-pintig ng puso ng isang Kristiyano. Gusto mong makilala si Lord. Ito ang ating kayamanan, ang makilala siya. Amen. Nalimutan ko lang yung isang talata at nalimutan ko din isali dito. Meron pong talata sa Biblia na ang sabi, kung nais mong magmayabang, ang ipagmayabang mo, kilala mo ang Diyos. Kilala ba natin ang Panginoon? Kapatid, yan ang totoo nating kayamanan. And so, theology matters. Matthew 22 verse 37, ginapunin niyo ang sinabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? You shall love the Lord your God. Can you hear an amen? Paano natin mamahalin ng Diyos? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your... Sabi mo sa katabi mo, yung isip mo kay Lord yan. Kaya dapat yung isip natin na pupuno ng theology, study of God. Ano nga ulit ang theology? Study of God. Kaya dapat yung isip natin puno-puno ng mga bagay patungkol sa Diyos. Because that is one way na makikilala po natin yung Panginoon. Aminin po natin, minsan tayo kapag sabihin na natin na kulang ng ugnayan sa Panginoon, dadagdag po tayo sa punto na magiging slackers po tayo. Ang ibig sabihin po nun, katatamaran natin ang mga bagay na nakakulukulo sa Diyos. Mauunawaan naman ni Lord kung hindi ako magka-quiet time ngayon, busy kasi ako, maliliit na ako. Mauunawaan naman siguro ni Lord kung Sunday Christians lang tayo. Sisimba lang tayo pag Sunday. Huwag na tayo magsimbahay, huwag na tayo mag-small group. Kakapagod na kaya. Di ba minsan meron tayo mga ganang nararamdaman na parang, sige, postpone na lang, next week. Natapos na 2026, hindi na kayo nakapag-HPM. Okay?
araw na ito, by the way, ngayon po yung Transfiguration Sunday. Yan po ang celebration ng ibang simbahan. Ito po yung araw na nag-ibang anyo si Jesus at nasaksihan ng kanyang mga alagad. Umikinang-kinang siya. Okay? There is something special about this day. At karangalan ko pong iulat na simula po ngayong araw na ito, magbabalik na ang ating youth ministry. Palakpakan natin ang Panginoon. Pumalakpak ang lahat ng kabataan, lahat ng bata at feeling bata, pumalakpak. Yan. Sa mahabang panahon po, napahinto ang ating YM, ang ating youth ministry. At mamaya po, magkakaroon sila ng tulong para itaguyod muli ang ating ministry nito. And I'm also glad na ang Diyos po ang masasabi kong pumili talaga na magkaroon tayo ng bagong leader. And without His permission, ay babanggitin ko na rin siya. Si brother mo po, Contemplato. Ayan po, brother, kaway-kaway ko. Ayan po, siya po ang tumanggap sa hamon ito na simulan ang ating pong bagong youth ministry. Hindi niyo po natatanong, yan pong si brother nyo ay mag-aaral ng theology. Kaya this coming Tuesday ay sisimulan po niya ang kanyang pag-aaral sa online seminary. By the way, pinabuksan po natin ulit sa ATS yung enrollment form. So kung gusto nyo bumabol, hanapin nyo lang yung Facebook page natin. Ano? At nais ko pong i-ugnay itong pagkakaroon ng bagong youth ministry sa ating pag-aaral. Kasi may isang araw, nag-usap ko ni brother mo sa chat, meron din phone call, at napagkasundan po namin na mahalaga ang reforma sa kabataan. Reform in the youth ministry. At ito po yung klase ng reformang nakasalig sa theology, nakasalig sa salita ng Diyos. Sawa na po tayo sa panahon ng mga kabataan, puro lang barkadahan sa church, puro lang talunan at hiyawan kapag altar call, may natutumba pa, umiirit, Jesus is here! Puro ganyan. Pero pag uwi ng bahay, hindi maasahan sa paghuhugas ng plato. Nasaan na yung mga diba? Kasiyahan dito, kasiyahan doon, puro barkadahan sa church. Pag tinanong mo, nasa ng John 3:16, hinahanap sa Old Testament. Maganda po ang barkadahan, hindi po natin tatanggalin yun. Pero, dapat mas lamang ang theology, mas lamang ang study of God. Amen! Kaya po ang pangarap ng ating kapatid na si Brother Lou, magkaroon ng youth movement sa ating school, sa ating church, sa home prayer meeting, na yung mga kabataan, kilala ang Diyos, kilala ang mga salita niya, at ipinamumuhay ang mga salita ng Panginoon. Sino po sa inyo excited doon? Eh sabi ko nga po sa ating kapatid, di ba rin ang kakaunti ng youth? At di ba rin ang hindi nag-iirit? At nagsisisigaw at gumugulong sa sahig pag-altar call. Pero pag tinanong mo, alam mo ba ang salita ng Diyos, may magsasagot. Kilala niya ang Panginoon. Amen? Kaya po po'y galing din sa ganyan, kaya po nasasabi ko yun. Lalo na ng panahon namin ni Ate Ligam, di ba, kasi yung mga tagal niya. Oo, talagang pataasa kami, one way, Jesus! Pero pagdating sa school, nagmumura din. Okay. Hindi ko yung nagmumura, yung sinabi ko. Ang point ko lang, pwede kasing gano'n yung parang kasaya-saya sa church, sigawan, talunan, pero walang pag-inisikulo, hindi alam ang salita ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, suportahan po natin ang youth ministry, ipadala ang mga kabataan sa gawain nito. Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your... Number 2, ang tamang kaisipan tungkol sa Diyos ay pruweba ng ating kaligtasan. Okay, ulitin ko po yung sinabi ko. Ang tamang kaisipan tungkol sa Diyos ay ebidensya na ikaw nga ay may kaligtasan. Hindi po natin sinasabi na ang theology ay magliligtas. We're not saying that. Ang sinasabi po natin, kapag totoo kang ligtas,
magkakaroon ka ng theology. Kung totoo kang ligtas, magkakaroon ka ng pagnanais na kilalanin ang Diyos. Kung totoo kang ligtas, magkakaroon ka ng angko at wastong paniniwala patungkol sa Diyos. Eh, nung pauwi yan, talagang sinasaliksik mo ang salita ng Diyos. Amen? Bakit ko po nasabi na ang totoong ligtas, lumalago ang pagkakilala sa Diyos, nagkakaroon ng theology? Tingnan po ninyo ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Colosas. Colossus 1:21-22. At kayo, na nagdadaihiwalay at mga kaaway sa... Saan daw? Ano ang tawag sa atin ng Diyos noon nung hindi pa tayo ligtas? Kaaway sa pag-iisip. Kaaway ng Diyos ang iyong kilos. Kaaway ng Diyos ang iyong pamumuhay. Pero sinasabi din ng salita ng Diyos, yung isip mo, kaaway na. Kalaban nga yung laman ng isip mo. Ang ganda po ng sinabi sa English. Nasabi ko sa English, enemies in the mind. Tayo daw po ay enemy, hindi daw tayo bati ni Lord. Bakit hindi tayo bati ni Lord? Kasi kulang ang kaalaman natin sa Kanya. At kung meron man tayong kaalaman tungkol sa Kanya, napakarupo. Malayo sa Kanyang kalooban, hindi wasto, mali. That's why theology matters. Ang totoong may kaligtasan, ang totoong ligtas, unti-unting nababago ang kanyang kaisipan, yung kaisipan niya nagiging aligned sa Word of God. E paano magiging aligned sa Word of God? You need theology, study of God. And how do you study God? Through the Bible. Amen? Wala na nag-i-amen. Salamat po sa mga kausap ko. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ito pa another example. Ephesians chapter 4, 17 to 23. Simulan po natin sa 17. Ang sabi po ng sumulat, kaya't sinasabi ko ito, at pinatototohanan sa Panginoon, na kayo'y hindi na dapat lumakad na kagaya ng lakad ng mga hintil. Saan? Sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Sabi mo nga sa katabi mo, kamusta ba ang isip mo? Nalalamnan ba yan? Sabi mo sa kanya, nalalamnan ba yan? Eh, anong laman? Baka ang laman puro balita kay ganito, balita kay ganyan. Balita sa politika, balita sa showbiz, at kung ano-ano pa. Walang masama doon, na-update tayo sa current events. Pero mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, walang saysay ang isip ng tao. Kung kaya tayo ay kaaway ng Diyos dahil mali ang ating isip. Verse 18, tingnan po ninyo. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Nung hindi pa daw natin nakikilala ang Diyos, madilim ka. Sabi mo sa katabi mo, ang dilim ng isip mo. Kaya servants of God, listen to me. People of God, listen to me. Ganyan ang kalagayan ng isang tao na walang ugnayan kay Lord. Madilim ang isip. At hindi po ko maninermon ngayong umaga. At palagay ko yung atin namang mga naglilingkod dito sa harapan ay talagang may buhay na ugnayan kay Lord. Pero can you just imagine, halimbawa ako pastor, halimbawa yung worship leaders natin dito, mga tumutugtog, umaharap sa inyo. Pero hindi man lang kinikilala ang Diyos din nagbabasa ng Bible. Anong tawag sa kanila ng Panginoon? Madilim ang isip. Tatayo ka dito, praise God, praise God. Pero sa mata ng Diyos, madilim ang isip mo kasi hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. That's why it's very important na ang tao kung naglilingkod sa Panginoon, talaga kung nalago sa theology, nalago sa kaalaman sa Panginoon. Tingnan niyo ang sabi dyan, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang natawag sa atin ng Panginoon, no? Mangmang. Diba ang mangmang? Walang alam, no? Kulang tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya kaya ang hamon po sa atin, lalong kilalanin ang Panginoon. Tanong tayo dun sa verses 22 and 23 at Juliet. Ang sabi dyan, yung bandang huli, ang sabi ng sumulat ng Efeso,
receive. That's why we need theology. Hindi sapat ang wastong kilos at pag-uugali. Mahalaga rin ang wastong konsepto, ideya, doktrina, kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi na yung nagdari natin kalagayan, mangmang tayo sa harap ng Diyos. Pero ngayong ligtas na tayo, kinikilala na natin ang Panginoon. Nagte-theologize na tayo. Meron na tayong pagte-theology sa ating mga buhay. Amen. Sino po sa inyo, mga ligtas na, nasa kamay. Kung si Kristo nasa buhay mo na ramdam mo, nung araw na nakilala mo ang Panginoon, bakit may pagnanasa ang magbasa ng Biblia? Bakit gusto mong makilala ang Panginoon? Bakit gusto mo ng Bible study? Sabi ng salita ng Diyos, tinanggal na yung ating batong puso. Pusong bato. Di ba may kantang ganyan? Di ko lang, yung pilitin, kakantahin mo talaga to. Di mo lang alam dahil sa'yo, ako'y hindi makakain, hindi makatulog, buhat ng iyong body. Sunod. Kung ako ay sa'yo, tulad mo pala'y pusong bato. Yan po tayo naman, pusong bato. Ano pa nga ng Diyos? Tatanggalin niya yung ating pusong bato at papalitan tayo ng pusong malambot. Yan na ngayon ang puso mo, malambot na. Ay di mo napapansin, parang may pagnanais ka. Gusto kong magbasa ng Bible, gusto kong mag-pray, gusto kong magsimba, gusto kong mag-attend ng Bible study, gusto kong mag-small group. Hinahanap-hanap natin yan, may uhaw tayo. Kasi meron na po tayong bagong puso. Alam niyo mga kapatid, blessed na blessed po ako. Sa pagpasok ng taong ito, na tinawag po natin Providence 2026. Ang dami po nangyari sa loob ng 2 months. Nagkaroon tayo ng prayer and fasting, nagkaroon tayo ng preaching calendar, nakalatag na ang ating mga ituturo sa buong taon. By the way, share natin sa Facebook, hindi nyo nakahanap, hindi nyo po nabasa, ay chat nyo lang po ako. Binibigyan din na natin ngayon ang kahalagahan ng quiet time, Bible reading, at pakikilahok sa HPM. Natutuwa ako, ang dami kong nagno-notes ngayon. Palakpakan natin si Lord. Ayun, may mga dalang notebook, may mga dalang ng Biblia, ayun ang Panginoon. Binibigyan din na rin natin yung importance ng small group, HPM. Meron na tayong online Bible school. At eto pa, sa darating pong Wednesday, magkakaroon na tayo ng midweek Bible study at mag-aaral tayo ng theology sabay-sabay. Palakpakan po natin sa Lord. But wait, there's more. Sino po dito? Gustong makilala pa talaga ang Panginoon ng malaliman, taas ang kamay. Bukod po sa midweek Bible study, every Sunday, magkakaroon na rin po tayo ng reading ng Old and New Testament sa bayang pagbabasa para tayo, mapasadahan naman natin ang Biblia sa loob ng isang taon. Excited ba kayo doon? And wait, there's more. Starting this Sunday, ipapakilala na rin po natin ang hymns. Tayo po ay aawit ng hymn upang tayo po ay lalong lumalim sa salita ng Diyos. Ganito po yung mangyayari. Babasa tayo ng Old Testament, then merong hymn, and then babasa po tayo ng New Testament. Mangyayari po yun bago mag-Word of God, bago po mag-sermon. Excited ba kayo dyan? Bakit po ba mahalaga ang hymns? Pastor, di ba yung mga lumang awitin, kagaya ng Amazing Grace? Di ba, Pastor, yung hymn yung Then sings my soul, my Savior. Di ba mga lumang kanta, Pastor? Huwag na yung luma. Dito tayo sa mga bago. Gusto ko yung mga nakaka-ending. Your praise goes up. Gusto ko yung mga ganun. Your rain comes down. Gusto ko yung mga ganun, Pastor. Huwag na yung mga luma. You know, for the past 2,000 years, the church has been writing hymns. Ito po ay kayamanan ng iglesia na kailangan po natin ibalik. Sino po sa inyo kilala si Keith and Christine Jetty? Sino sa inyo kilala? Kilala yung mag-asawa niya. Christine and Keith Jetty. Sila po yung kumanta nung
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Meron po silang pinost sa Facebook isang araw. Sabi po ng mag-asawa nito, by the way, namit ko na po in person yung lalaki, yung asawa niya. When there was a seminar about hymns doon po sa South Korea. So I met him there in person. Sabi ko nung mag-asawa ko sa Facebook post nila, hymns hold us, inspire us, comfort us, and form us. Hold us, inspire us, comfort us, and form us. Ano yung pinaka-gusto nyo dyan? Siguro ilan sa inyo kapag ka-problemado gusto nyo yung comfort us. Siguro ilan sa inyo na parang nawawala ng motivation at kailangan nyo inspire us. Pero ilan sa inyo na sabihin na natin, marami pa rin hindi napapagtagumpayan na sabihin natin, mga NASA, mga bisyo, maaaring gusto mo yung form us. Kasi pag sinabi form us, hinuhubog ka ng Diyos. So sinasabi mo dito ng mag-asawang Keith and Christine Jetty na importante daw ang hymns dahil ito ang umaalalay, nagpapalakas, nagbibigay aliw sa gitna ng kalungkutan at humuhubog sa atin. Meaning to say, ang hymns pala ay Word of God with music kasi galing sila lahat sa Bible. Compare niyo po yung hymns sa mga awitin ngayon. Hindi ko po sinasabi na masama ang mga makabagong awitin. Pero minsan ganito yung lyrics, no? This name pieces. Punta kayo lyrics. Alam mo yan, Janessa? Yung mga naglag-lag daw ng pieces sa sahig. These broken pieces. Nung narinig ko yung Christian song, ano po sinihan? Naglaglagan yung pinakain ng chips. Parang ganun-ganun yung lyrics. Now we're not trying to condemn them. But I'm just making a point na iba po yung lyrics ng hymns. Mas malalim, it comforts us, it forms us. Kaya po, hindi lang yung tradisyon. Hindi lang po yan yung parang maging ganito tayo, iba na yung sekta natin. Hindi po ganun. Ginagamit ng simbahan ang hymn. Hindi ko ba yung katagyan? Ginagamit ng simbahan ang hymn para magturo ng katotohanan galing sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo ba na ang hymns ay iniutos sa Biblia? Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, kabanata 14, talata 26. At tinutukoy po dito ni Pablo ay church gathering. Ang sabi na ganito, what then, brothers, when you come together, eto yun, Sunday service. Maaring home prayer meeting. When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for. Ano daw ang purpose ng hymn? Ang purpose po ng hymn ay upang tayo ay ma-build up, upang tayo po ay tumibay. Hindi po dahil gusto natin maging traditional, hindi po. Hindi po dahil gusto natin maging makaluma, hindi po. Ang dahilan kung bakit nagsisikap tayo na maipasok po ang hymns ay upang tayo po ay lumago sa buhay espiritual. Amen! Lakpakan nga natin sila. Alam niyo, saludo po ako. Saludo po ako sa pag-iisa ng ating worship team. Sa hangarin ng ating church na lumanig sa salita ng Diyos. Lalo na po ngayong taon. Minsan kapag nag-uusap kami magkakapatid, maaaring sa chat, maaaring in person, napabanggit ko po yung ganitong pananaw. Ito po yun. Walang pinagkaiba ang pastor at ang worship leader. J-Rod, narinig mo? Walang pinagkaiba ang pastor at ang worship leader. Janessa, pakinig ka dyan. Pareho silang tagapagturo ng salita ng Diyos. By the way, this is from Sister Edith. Iniram ko lang po. Ang pastor ay nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang sermon. Ang worship leader naman ay nagtuturo sa pamamagitan ng mga awitin na pili niya. At ang totoo po
worship leader minsan kaysa sa pastor. Kasi kadalasan po, ang itinuturo ng pastor, nakakalimutan. Tanungin mo next week, anong tinuro ng pastor? Basta merong nagliliyab na utang, may pinakita siya. Nakakalimutan. Pero pag tinanong mo, ano yung pinawit last Sunday? Ano yung pinaawat ni Brother J-Rod? Hindi nalilimutan. Kasi nga, ang musika natatak sa isip. Kaya salamat po sa ating mga ginagalang na worship team at worship leader sa inyong pakikisa na talagang suminging mabuti ang ipapaawit, yung lyrics, kung ito ba ay paraan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dagdag pa po ni Sister Ellie, songs should be gospel-centered and scripture-based. It should honor God and reveal Christ. Dito po magka-clash ang preference natin at ang preference ng Diyos. Minsan po preference natin, gusto ko yung mga nakakaganyang mga kantahan. Gusto ko talaga na lahat sasalaw, di ba? Gusto ko yung mga ganyan. Pero gusto ng Panginoon, yung may makukuha tayo, may madedirect tayong truth, may madedirect tayong transformation through the songs. Because songs are a form of sermon. Amen? So okay lang naman yung mga nagagaganyan tayo pag Sunday, di ba? Mga pag-ganyan-ganyan pa tayo minsan. Pero dapat yung lyrics ay ugma sa salita ng Panginoon. Number 3, ang bunga ng tamang kaisipan sa Diyos ay paglago espiritual. Minsan po nag-uusap kami mga magkakaibigang mga pastor, at sa aming pong pag-uusap, natalakay po namin yung pinsalang dala ng isang kumakalat na yung katuruan sa mga simbahan. Bago ko po banggitin kung ano yun, nais ko lang pong sabihin na mahal natin yung mga taong nagtuturo noon. Hindi po natin layunin na manghamak, but for the sake of our topic today, gusto ko pong ibahagi. Pag nagbukas ka ng Facebook, napakaraming vloggers, napakaraming preachers na minsan hindi mo maalam ang background, at kung ano-anong naituturo sa atin. Nariyan po yung prosperity gospel, at nariyan din po yung hyper grace movement, na minsan po nagturo din ako niyan kasi uso. Pero salamat sa Panginoon na ikambyo natin agad sa tamang direksyon. Tayo po ay nag-repent at bumalik tayo sa kung ano ang biblical at tama. Tinuturo po ng hyper grace movement at ng ilang mga prosperity preachers na hindi na kailangan ang paghingi ng tawad sa kasalanan at hindi na mahalaga ang repentance o yung pagtalikod sa kasalanan. Ayon po sa mga nangangaral nito, basta naniniwala ka, ligtas ka na kahit paanong ginagawa mong kaiwas-wasan. Siyempre, itatanggi nila yan. Ngunit yan po talaga ang naipapahiwati ng kanilang itinuturo sa social media. Tapos na daw ang lahat. Wala na tayong gagawin. Naalala ko po nung kausap ko yung mga kaibigan kong pastor, yung isang pastor na minsan nagturo din ng hyper grace, ay napadaig. Alam mo, Pastor Joshua, sabi niya, buhat nung kami nagturo ng hyper grace teaching, na-observe ko, lalong lumala ang mga masasamang ugali ng members namin. Yung iba lalong nagpakasasa sa pag-inom, yung ilan kumabit kay ganito, ganyan, talagang ako'y naghihilambog. Ganito po pala naging epekto sa ibang simbahan. May nagsumbong pa po sa akin na taga GFA, Cavite, yung GFA sa Manila, na yung sabi sa akin, ano Pastor Joshua, yung pastor namin, na iba na rin yung puro hyper grace na. Sabi ko, ano nangyari? Yun po, napuli namin, nagiinom si pastor. Tapos nung tinanong namin, ba't ka nagiinom sa mo? Napatawad na, tapos na, wala ka nang gagawin. You're free! As you can see po, pinapakita po ng ganitong experience, theology matters. May kausap ba ako dito? Theology matters kasi kung anong theology mo, yan ang magiging mapa ng buhay mo. Pag sinasabi mo, wala nang repentance kasi ligtas ka na, hindi mo na kailangan mag-confess ng sins, hindi na tayo under the law, wala nang 10 commandments. Eh, mangyayari niyan, magiging pabaya ka sa buhay mo. Totoo na, ligtas mo tayo sa biyaya lang ng
puso, kaya ngayon lalakad tayo sa kung anong tama at mamahalin natin ang kanyang mga kautusan. Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, born again ka na. Wala na yung dati ng puso. Ngayon ang hangarin natin, maka-follow sa will of God. Tingnan po ninyo kung gaano kahalaga ang theology. Kung gaano kahalaga ang pagkaunawa sa Word of God. Colossians chapter 1, verses 9 to 10. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na ano? Basahin po ninyo, bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa Banal na Espiritu. That's theology. It's the study of God. Para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Ito ang problema sa hypergrace. Namihinto dyan. Basta namatay sa akin si Jesus. Okay na ako, kahit ako'y palamura, okay lang. Kasi ligtas na. Hindi naman yun by works. Pero teka muna, huwag natin i-chop-chop ang Bible. Tingnan po ninyo ang kasunod. Ano sabi? Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Iligtas ka para hindi manatiling kagaya ng dati. Amen? That's why theology matters. Yan po ang epekto ng tama po wastong theology. Nakakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya alam niyo mga kapatid, ito napag-usapan din po ng isang araw sa aming pulong. Ini-encourage po natin ang bawat isa na kung gusto po ninyong magpatotoo, magbigay ng testimony kung paano kayo binago ng salita ng Diyos, mag-chat lang po kayo kay Sister Juliet, pwede sa akin din, at kayo po ay schedule natin na magpahayag kung paano ang binago ng Word of God. Kasi ang Word of God mauuwi sa pagbabago. Ano hindi sinabi ko? Word of God mauuwi sa pagbabago. Kaya po, isisingit natin sa preaching, meron pong time for testimony. Okay? Napakahalaga po ng testimony. Naalala ko po yung sinabi ni Bonhoeffer. Si Dietrich Bonhoeffer, siya po ay isang bilanggo noong panahon ni Hitler. Siya po ay inaresto sapagkat kinakalaban niya yung diktador na si Hitler. Siya po, nangangaral lang siya ng Word of God. At sa kanya pong pagkakapiit doon sa kulungan, meron po siyang napagtanto. Napagtanto niya napakahalaga ng patotoo or testimony. Inan po ninyo kung sinabi niya. Siya po ay German, kaya tinagalog natin. Ano po? Sabi po ni German, sinabi po ni Bonhoeffer, ito, kapag ang isang tao ay tinamaan ng salita, pinapahayag mo ito sa iba. Ninanais ng Diyos na tayo maghanap at makatagpo ng kanyang buhay na salita saan? Sa patotoo ng isang kapatid, sa bibig ng tao. Kaya ang Kristiyano ay nangangailangan ng isa pang Kristiyano na nagsasalita sa kanya ng salita ng Diyos. Kailangan niya ito muli at muli kapag siya ay nagdadalawang isip at nabidismaya sapagkat mag-isa, hindi niya matutulungan ang kanyang sarili na hindi nilalabag ang katotohanan. Kailangan niya ang kanyang kapatid na tao bilang tagapagdala at tagapagpahayag ng banal na salita. Banal na salita ng kaligtasan. Ano po sinasabi dito ni Bonhoeffer? Sinasabi po niya, yun daw buhay na patotoo. Yun daw testimony dahil yun ay bunga ng pagkakilala sa salita ng Diyos, nagiging kagaya ng Word of God. It becomes an embodied word, an experienced word. Karanasang hinubog ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, preacher testimony, mag-volunteer ka, mag-chat ka, Pastor, binago ng Panginoon ang buhay ko dahil sa pag-Bible study ko, dahil sa patuloy kong pakikinig ng Word of God. Ito yung nangyari sa buhay ko. Hindi na ako, Pastor, ng bababae na ito. Pastor, nabawasan yung init ng ulo. I-share mo yan, kapatid. Ibahagi mo yan, kapatid. Sapagkat yan ay may talab, kagaya ng talab ng Word of God.
Amen. Sabay-sabay nga po natin sabihin, theology matters. Doctrine matters. Why? Because we want to love the Lord. Bilang pagtatapos ko, nais kong hiramin yung payo ni Reverend Matthew Everhard para po sa mga taong gustong matuto ng theology. Ayon sa kanya, ito ang kailangan mo para magkaroon ng theology. Number 1, Bible. So matutunan ng theology, Bible. Okay? Theology is only as truthful as it is biblical. Pinakausap ko isang member. Sabi ko, kamusta yung quiet time, Bible reading? Ang sagot sa akin, Pastor, kasi parang nakakabaan sa Bible, kaya ginagawa ko, our daily bread na lang. Kasi 2 minutes tapos na. Okay? Mga kapatid ko lang po yun, canned goods yun. Punta tayo sa source. Bible. Amen? Number 2, kailangan po natin ng humble heart. Pride has no place in theology. Pwede kasi magmatigas ka. Okay, yun ang sinasabi ng Bible, pero ito kasi gusto ko. Kailangan willing po tayong magpabasa, maging broken. Kapag nakita natin ito pala ang sinasabi ng word, magpapakumbaba ako. Kay Lord na pumakamit. Number 3, lifetime. Theology is not learned in one day or one course. Huwag mo sabihin na Bible school na ako, sapat na yun. Umatanda ko ng Sunday, sapat na yan, hindi po. Ito pong ugnayan na ito ay araw-araw hanggang kamatayan. Itinalangin natin ang Panginoon. And finally, kailangan daw po natin ng discipline study. Disiplina. Ang hirap pa naman ng disiplina. Kami nga magkakapatid, nag-usap po kami, magkakaroon kami ng hindi na tawag mo. Bigs. Ang tawag din sa ating contest. Biggest loser. Kaya na po mag-disiplina, kaya binuwag na lang namin yung sama. biggest gainer na pala yan. Sige. Anyway, mahalaga po ang disiplina lalo po sa pagkukumit sa quiet time. Talagang patatamaran natin yan. Totoo lang, mahina ang laman natin. That's why we need discipline. Sabi po ni C.S. Lewis, God is no founder of intellectual slackers as any other kind of slackers. Sinasabi niya, huwag kang tamad sa Biblia. If you are thinking of becoming a Christian, a war you are embarking on something which is going to take the whole of your brains and all. Hindi daw pwedeng sabihin mo, Kristiyano ko, pero hindi ka, ayaw mo matuto. Hindi daw pwedeng sabihin mo, Kristiyano ka, pero ayaw mo mag-aaral. Pag Kristiyano ka, gagamitin mo talaga ito. Magbabasa ka ng Bible. Kilala niyo ba si C.S. Lewis? Siya yung sumulat nung yan. Panghuli po, at dito na ako magtatapos, yung po sinabi ni John Calvin. Sabi ko ni John Calvin, it is impossible for any man to obtain even the smallest portion of right and sound doctrine without being a disciple of Scripture. Hindi daw pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero ayaw mo maging disipulo ng Biblia. Talagang hindi pwedeng maghiwalay ng Christian at Bible. Okay? Lumalim po tayo sa salita ng Diyos. Theology matters. God is pleased with doctrine, with right beliefs that is applied in our lives. Maraming pong salamat. Pagpalagi ng Panginoon. Manalangin po tayo. God, we thank you for this day. Salamat po sapagkat naunawaan namin kung ano po ang theology. Nung una ay ang unawa namin, Lord, ay para lang ito sa mga dalubhasa. Pero ngayon nakita namin, simple lang pala theology. It's knowing God. It's studying God through the revealed Word, the Bible. Kaya o Diyos, walangin po namin na magmapaw sa amin yung pagnanasa na makilala ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. And Lord, we pray for this church. Lord, we ask that this church will be hungry for your Word. Na kami, Lord, magkaroon ng tunay na gutom at pag-aasam sa iyong mga salita. Na hindi po namin ito patatamaran, hindi po namin ito isasarang tabi. Kasi nga, Lord, pag humihiling kami sa iyo,
Pero minsan, Lord, di namin napaprioritize yung gusto mo, yung nais mo. Makilala ka at kami ay maging mga tagasunod ng banal na kasulatan, to be a disciple of Scripture. Salamat po, Panginoon. We receive your grace today. We want to walk under the Word of God. Kung aming dalangin, sa ngalan ni Jesus, Amen. Ay pong lahat ay tumayo at nadako po tayo sa banal na hapag. Kasama po natin si Pastor Nestor. Handa po natin ang communion elements na pag-buksan. Sabi ko ng salita na ito sa Ephesians 2:10, tayo ay nilalang ng Diyos at sa ating pakikipag-isa kay Kristo, binigyan tayo ng bagong buhay para tayo makagawa ng mabuti. Di pagkakataon kung tayo naligtas pa rin ng Diyos na namatay Kristiyano na. And this, sa pagkatong pagkakataon na tayo nasa harap ng Panginoon, sabi ko ng salita niya, suriin natin ang ating sarili. We found something iniquities in our heart, you can confess to the Lord. He is rightful and just to forgive us. Sa pagtatahan po natin, tatanggapin natin na simbolo na katawan ng dugo ng Panginoon ay banal. At tayo po ay binabanal na nila. Kaya narapat po tayo ay nasa tamang postura para tayo ay makisasapan ng Panginoon. Amen po ba? So taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Thank you, Lord, for forgiving us our sin. Thank you, Lord. Sabi mo na salita ng Diyos, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsipuli. Tagapin po natin. Natin ang inyong ito po ay nagpapalaala na nabubuo ang dugo ng ating Panginoon para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Kung walang pagbubuo ng dugo, sabi na apat na Exodus, walang kapatawaran. It is now done. Yung tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Kristo ay para tayo makapanumbalik sa Kanya. Nakapin po natin ang inyong. Purihin ng Diyos, we are freely forgiven. Ayan, praise God for the word po. So tayo po ngayon ay dadaan na sa ating covenant. Ilagay po natin yung ating kamay sa ating dibdib. At sabay-sabay po natin itong sambitin sa bilang ng 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay ugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, maaari na po kayo makaupo. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating welcoming of newcomers at nakakatuwa po at marami tayong kasama ngayon na newcomers. So kapag binanggit ko po ang pangalan nyo ay kapag-ipo ko lang. So nandito po ba si Mel Ann Cotoner? Ayan po.
Jamie Cotoner, Katie Cotoner, tayo po tayo. Carla Jean Artamita, Amilu Retillo, Freddy Retillo, Amelia Luis Retillo, Ashen Dorin, Hernan Francis, Charis Pera, Herdy Montenegro, Rob Rodriguez po, tama po ba? Rochelle Daula, Zara Zar Fernando, Rainbow Tamara at Catherine Karaan po. Nandito po ba sila? Ayan, maaari po natin silang kawayan or kamayan po. Welcome po sa blessings. Ayan po, so, dumako naman po natin po natin yung ating kamay sa kanila at ating po kayo ipapanalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa araw na po Lord at marami po bago po ka Lord na kasama sa umaga ng Panginoon. Alam ko po Lord na hindi po aksidente na nandito sila ngayon at alam ko po Lord na intentional Lord na dinala mo sila dito. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng mga buhay nila at naway maging pagpapala din po sila sa ibang tao, Panginoon. I-empower niyo po sila, Panginoon, na mas makilala po kayo at mas mapalalim po, Lord, ang pananampalataya sa inyo. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, welcome po sa blessings at maaari na po kayo. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating announcements. Meron po tayong community life formation tuwing Tuesday po ito mula 5:30 p.m. hanggang 7 p.m. Ayan po, ito po yung sinabi ni Pastor Joshua kanina. Meron na po tayong midweek Bible study po tuwing Wednesday po ito mula 6 p.m. hanggang 8 p.m. Ayan po, para po sa ating mga kids ay meron din po Sunday school tuwing service po natin ng umaga 9:30 to 11:30 a.m. and open po ito for ages 3 to 12 years old. Ayun po ang ating oras po ng services tuwing Sunday ay meron po tayong pangumaga na 9:30 to 11:30 a.m. and paggabi naman po ay meron tayong 6 p.m. to 7:30 p.m. Pero next week po sa March 8 po ay morning service lang po ang meron na po tayong morning service ng 9:30 to 11:30 p.m. dahil po sa hapon po ng 4 to 7 p.m. ay meron po tayong fan anniversary. So, meron din po tayong home prayer meeting para po ito sa ating pamilya. And if gusto niyo po magkaroon ng home prayer meeting sa inyo, ay makikita niyo po yung guide sa FB group and page. Ayun po, ang ating praise and worship team is in need of instrumentalists, specifically keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer po. Kung interested po kayo, you may fill out the form at the registration table. Yun lang po ang announcements and let me call Madam Mary po for our giving, followed by the kindergarten pupils po ng Blessings in the Word Fellowship School. Purihin natin ang Diyos. So tayo po dadako po sa pagkakaloob. At bago po diyan, i-share ko lang po ang word na ito. Ito po itungkol sa panalangin ni David. Dito po sa unang kronika, 20 mula po 10 hanggang 14. Pinuro ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri. Sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, O Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ay namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sino. Ngayon, O aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at
pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Dito po sa verse 14, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw sa pagpapalan gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ang ibinibigay namin ay nagmula sa inyo. So, ulit natin ang Panginoon. So, may mga dahilan po kung bakit tayo nagkakaloob sa ating Panginoon. Unang-una pong dahilan ay para maparangalan natin ang Diyos. So, kanina po sinabi doon na love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. So, isang paraan ito ng pagmamahal sa ating Panginoon. Pangalawa, para po natin maipakita ang ating pagpapasalamat at pagtanggap ng utang ng loob sa ating Panginoon. Ang pangatlo po, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang pagtitiwala na siya ang ultimate provider. Lahat ng bagay, siya ang nagkakaloob sa atin. At pang-apat, patunay po na tayo bilang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. Ito po ay nagko-combat ng materialism at sumusuporta po tayo sa gawa ng Panginoon sa church ministry. At ito po ay nagdidimita ng maraming pagpapala. So, purihin natin ang Diyos at salamat dahil alam ko po tayo lahat pinukumbina ng Panginoon para magkaloob sa kanyang malalagawain para din ang nakakilala sa kanya. So let us pray. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa sandaling ito. Tunay na kahanga-hanga ka, dapat kang purihin, dapat kang pasalamatan. Maraming salamat po sa buhay na kaloob mo sa ito ng galing. At lahat ng bagay, pinapasalamatan namin, ang araw, ang hangin, ang buwan, ang lahat ng nilikha mo. Thank you sa provision mo sa amin. Alam kong kami napagpala na at marami pang darating sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat. Pinapasalamatan ka po namin sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Make a difference in me.
Tayo po tayo lahat. At bago po natin tuluyang tundukan ang gawain ito, nais po natin ipaalam sa lahat na ang tunay na kayamanan sa buhay ang Panginoong Jesus. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay iligtas. At malibang tayo magpasya na siya'y tanggapin sa ating mga buhay ay hindi po natin mararanasan ang kalayaan, buhay na walang hanggan na dala ni Kristo. Tayo po lahat ay magsitamo. At kung nais po ninyong sundan ng dasal na ito, panalangin ito, ng pagkilala kay Jesus, at gusto mo magsimula ng panibagong buhay, I want you to say this simple prayer. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, marami pong salamat na nakilala kita ngayong umaga. Inaamin ko, ako ay makasalanan, napalayo sa iyo. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, binubuksan ko ang aking puso. Totohanan kitang tinatanggap bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Naway makilala kita sa bawat araw ng aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name we pray.